araw mga utoy, ito na yung pinakaantay sa tanang buhay ko, ang makauwi ng Pilipinas after so many years talaga na hindi ako nakauwi. So ang tagal-tagal ko nang hindi nakauwi after 9 years. So yun, ito yung time na para masurprise ako yung nanay ko kasi hindi talaga alam ng nanay ko na uuwi ako. So ngayon on the way na ako papuntang airport. So ayan, nakarating na tayo sa airport. So antayin ko lang yung kasama ko na sina ate. Si ate lang pala, hindi siya sina. So si ate, ayan yung isang yung kasambahay na Penro. ang alaga ko na makakasama ko pag uwi ng Pilipinas. So, Pero ayan na Dubai? Penro enta. Ro Philippines, Masya Allah. Anta fen. Anta ro Philippines, enta. So yan si ate ang makakasama ko sa Mashallah. aking journey papuntang Pilipinas. So ayan. Ay ate Widia. Uwi na kami ng Pilipinas. Actually, nakapasok na kami niya ng immigration, papunta na kami dun sa boarding. So napaaga lang talaga yung namin, yung pasok namin kasi nga maaga kaming dumating, around 5 yata nandiyan na kami sa airport. So lucky lang talaga na hindi lang maraming pasahero. So nakapasok kami agad ng maaga. Tapos yung bagahe namin is sobra-sobra. 47 lang dapat yung weight na kailangan namin. Is nakapasok kami, si ate is more than 50, ako yata nasa 60. So yun, kasi sinabi lang namin na ala lang, napasalubong lang yung nasa likod, pero wala naman laman talaga, mga gamit lang yun. So ayan na, malapit na kami mag-boarding. Ayan, actually nag-aantay na kami yan, mag-8 na yan. So 8:45 kasi yung boarding talaga namin. So ayan, pa-boarding na kami, pasakay na kami ng bus papunta doon sa eroplano. So, konting kembot na lang. Ayan. See you Philippines na talaga. So, ayan yung sasakyan naming eroplano. So, ayun na nga. Ito yung map kung ilang oras yung biyahe namin. So, ayan. Papuntang Pilipinas. So, 12 hours yung biyahe namin. So, sakto talaga din kami dumating ng 10 sa Pilipinas. So, ang oras sa Pilipinas is 10. Yun. Kasi umalis kami sa Abu Dhabi ng 8:55. So, ang tagal ng biyahe namin pero okay naman. So, ang ganda ng Etihad, safe. So, ayan yung flight information. Tapos, palipad na kami. Goodbye for now, Abu Dhabi. See you after 1 month. Yan. So, excited talaga kami. Pati si ate, sobrang excited yan para makita yung asawa niya. So, ako naman ay sobrang excited ko kasi nga makikita ko na yung pamilya ko. Kasi after so many years, after 9 years, ngayon na lang ulit kami magkita-kita. Although, nagkikita rin naman sa video call, pero iba pa rin talaga yung personal na magkakasama kayo at magkikita tapos mag-bonding, di ba? So, excited. So, lahat kami talaga excited. Kami dalawa ni ate excited. So, ayan. Paano na yan? Ano na kami? Pa-landing na kami. Yan. Sa runway na yan. Yun nga, makwento ko lang. So, kaya tumagal ako ng 9 years na hindi nakauwi. So, una, nag-abroad ako sa Saudi. Tapos 2012, tapos 2014 ako umuwi, nagbakasyon sa Pilipinas. So after 2014 to 2016, nag-finish contract ako, nag-file ako ng resignation, uuwi na sana ako ng Pilipinas. Tapos nag-decide ako na pumunta ng Dubai para mag-vacation muna, tapos diretso ng Pilipinas. So ayun, pagdating ko ng Dubai, nagustuhan ko mag-apply. So after 1 month, natanggap agad ako, pero hindi ko tinanggap yung offer kasi sobrang baba. So sabi ko, ganoon lang din pala kabilis mag-apply ng trabaho sa sa UAE. So nag-decide ako na maghanap ng trabaho. So August ako dumating ng Dubai. August 8. So nagkatrabaho ako December 28. So ang tagal nun. So naghanap ng trabaho. Kasi tinanggap ko na talaga yung offer kahit hindi ganun kalaki, basta lang maroon akong visa para hindi sayang yung pera ko. So lagi akong exit kung saan saang bansa. Oman, tapos Kuwait. Saan pa ba ako na nakarating? Yun, mga ganung bansa. Every 3 months lagi ako nag-e-exit kasi nga kailangan lumabas ng bansa. Kailangan matatakan yung passport mo ng exit at saka re-entry. So ganun yung ginagawa ko. So ayun na nga.
Nung natanggap ako ng 2016, so nag-finish contract ako ng 2019, hindi ulit ako nakauwi. Kasi nag-resign ulit ako kasi natapos ang kontrata ko. So sinabi sa akin na pag umuwi ako ng Pilipinas, mahihirapan ako makabalik ng UAE kung wala akong visa. So nagantay ulit ako ng 4 years na visa. So yun, nakahanap ulit ako ng company pala. Nakahanap ako ng company. Tapos hindi naman sila nagbibisa. Although sila yung bumabayad ng tourist visa ko every 3 months. Exit lang ako ng exit. Ang ganyan. Tapos naka 4 years ako sa kanila. Tapos yun nga. So bad experience. Yun nga. Charge to experience na lang talaga. So after 4 years yun, nung nag-pandemic, hindi na rin naman, nag-decide na talaga ako na uuwi na kasi sinasabi ng mga kapatid ko na umuwi na ako. So, hindi pa rin ako na umuwi. Hanggang sa nag-aral ako ng caregiver. Tapos, ayun, during na time na nag-aaral ako, is natanggap ako. So, ayan, malapit na kami sa Pilipinas. So, sinasabi ko lang, ayan, malapit ako sa Pilipinas yan. Maglalanding na kami yan. So, nakatanggap ako as a caregiver. So, tapos yun, nabisahan ako. So, ngayon na lang ulit ako makakauwi after 1 year and a half, more than and a half, nag-file ako ng vacation, so pinayagan naman ako ng company na makapag-file, kaya ngayon lang ako makakauwi. So after 9 years, so bumilang ako ng 2014 until 2023, ngayon lang talaga ako makakauwi. So ayun, so charge to experience na lang talaga yung mga bad memories na nangyari sa akin sa company. So okay din naman, at least may mga na-experience din naman ako na, di ba? Ganun talaga yun. Sinasabi nga na charge to experience na lang talaga. So meron ako hindi ako pinasahod, mga ganung company. So ayun, okay na yun. Ganun talaga yung buhay. Kailangan mo talaga makipagsapalaran. So ayan, palapag na tayo sa Pilipinas. Konting minuto na lang, lalapag na tayo. So sobrang galing ng Etihad. So thank you Etihad for safe flight talaga. So ayun, siguro nga uuwi ulit ako next year. So Etihad ulit yung pipiliin ko kasi sobrang safe yung okay naman, lahat naman safe. I mean, mas iba yung yung treatment ng mga crews ng Etihad. So ayan, Paranaque na ata yan eh. O yan, sa Paranaque na tayo niyan. So ayan, lahat si ate excited na yan. Yan, ang tingin sa akin ni ate kasi magkaiba kami ng upuan ni ate. So si ate nasa kabilang bangko. Ako nandito malapit sa bintana. Ayan, sobrang sakit ng tenga ko. So iyon, nakalapag na kami. Ayan, nakalapag na. Papunta na kami ng immigration. Naglalakad na kami ni ate. So ayan o, tama ko experience ni ate. Sobrang excited dyan. Hindi yan pero sobrang saya niyan. Kasi ngayon ulit niya makikita yung asawa naman niya. After 4 years naman siya. So ako after 9 years makikita ko yung pamilya ko. So inaantay na lang namin na makalusot talaga siya sa immigration. So yun, thank you sa immigration ng Pilipinas kasi at least si ate, meron na kasi siyang experience na makabalik. Si ate actually, marunong siya magtagalog kaso bulol. Hindi siya Pilipino, Indonesian siya. Bulol lang siya magtagalog pero medyo fluent na siya magtagalog. So ayun, tapos pagdating namin ng immigration, ang ginawa ng immigration officer is tinulungan ko lang kasi nasa likod ako na kung sino daw companion. So sinabi ko ako yung sponsor niya. So ayun, nakalabas kami ng maayos. Ayan, nakuha na namin lagi sa amin, palabas na kami. So mag-aantay na lang kami ng sundo ni ate. Susunduin siya ng asawa niya. Ako naman, ayan, nag-aantay na kami ng sundo na. Ang tagal ng sundo ni ate. Tapos ako naman pupunta ng hotel kasi hindi ako pwedeng dumiretso ng bahay. Kasi nga, pag dumiretso ako ng bahay, makikita ko na agad ng mami. So, nandito na ako sa hotel after many years. Alam niya, ang tagal ko sa airport. Akala nyo tumati ako ng 10:04 tapos nakaalis ako doon mga around 1 o'clock. Madaling araw ko sa kadating ako dito sa hotel mga 1:30. Ayan, nagpalinis pa ng hotel. So, sobrang pagod ko. So, thank you. Thank you Etihad. Grabe, safe yung flight namin. Narating na maayos. So, see you sa nanay ko. Ayan, mamaya, surprise kita. Hindi mo alam na uwi ako eh. So, see you, mami. Bye-bye! Ayan po yung Ano po? may pinadala po yung nagaling Buksan niyo po, mami.
Dito ni po ako, Nay. Salamat na, salamat. Kailan po may babayaran po kayo eh? Magkano? 5,000 po. At basta niyo. Singat. May pera po ba kayo? Para ko kulang ang pesa ko nito. Kasi sa delivery po yan eh, pinapadala niya lang po. Ano, anong daw niya, kulang ng pesa? Pero kahit kung ano naman po, Abu Dhabi, kung... Ay, pwede ko yan yun? Ano po? Pwede yun? Opo, sa kanya kung ano po Sige, yung ano. ikaw na lang ang bahala sa kanya. Kayo Sige na po. mag-ano, sige. Mag-picture na lang po tayo para malaman niya po na ano. Sige. Alam ko, tatanggalin ko lang po yung ano. Ano? Sige po, tingin po kayo sa kanya. Hindi ko nakilala. So yun na nga, success. Hindi ako nakilala ng aking nanay. So ayun, mga uto ay bye-bye!